Meron po tayong tatalakayan tungkol particularly tungkol po sa healing po itong tatalakayin natin. Pero it's not about healing lang po, kundi tungkol sa kabutihan ng Diyos at kung anong magagawa ng ating Panginoong Hesus po sa atin, no? Kung meron po kayong may mga kasamang may sakit or may mga alam kayong may sakit, pwede nyo pong i-share po sa kanila ito pong atin pong link, ano po, para po mapakinggan nila because I believe po gusto ni Lord, no, na mapakinggan nila to. Meron akong sinara ng link kanina. Kasama ko dati sa work sa Pilipinas na nasa ospital daw siya ngayon at na nagpapatingin sa kanyang gallbladder stone, yung minessage ko po diyan. Naka-online na siya kanina kaya lang kinakausap na po siya ng secretary ng doctor. So I believe, no, nais ng Lord, no, na marinig natin itong word, no. Share ko po yung ating PowerPoint. Sige, wait lang po ha. Amen. Nakikita po ba natin yung PowerPoint? Nakikita po. Nakikita po. Opo, Okay. nakikita po. Amen. Ano po? Ang ating pong topic is tungkol po sa unbelief or kawalang pananampalataya. Ano po? Marami po kasi sa totoo lang ang mga tao sa kanilang buhay talaga pong hindi po nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ano po? At minsan hindi natin alam na kahit pala may kinikilala tayong Diyos, minsan meron pala tayong unbelief, no? Or hindi tayo naniniwala doon sa pwedeng gawin ni Jesus Christ sa ating mga buhay, no? Yan po yung tatalakayin natin ngayon kasi po mahalagang bagay po ito, ano? Pag sinabi nating unbelief, medyo hindi po positibo. Yung ibig sabihin po ni dito, ano po? Salamat po, no, sa ano sa mga nag-raise ng hand pero siguro po ibaba po natin yung konti na ayan, sige po. Tuloy po ako. Medyo, sorry po, nadidistract lang po. Meron tayong mga katanungan po dito, no? Sabi po dito, ito po yung mga usual na tanong ng mga tao, no? Kaya ba akong pagalingin ni Jesus, no? Kasi marami po yung ganyan eh, nagdaano sila na kaya ba akong pagalingin ni Jesus? Amen, no? Number 2 po na tanong, may magagawa ba si Jesus sa kalagayan ko ngayon? Ganyan eh, no po? Yung mga tanong natin, may magagawa ba si Jesus sa kasalukuyan kong kalagayan? Number 3, kaya ba akong tulungan ni Jesus? No po? Number 4, kaya bang gumawa ni Jesus ng mga dakilang bagay o mga mabubuting bagay sa aking buhay? No? Minsan hindi lang yan tungkol sa sakit, hindi lang yan tungkol sa kalagayan. Minsan nagtataka ka, bakit parang ganito yung buhay ko? Ba't parang walang victory o parang walang tagumpay, no? Kaya naitatanong mo, kaya bang gumawa ni Jesus ng mga mabubuting bagay o mga dakilang bagay sa buhay ko? So yun po yung mga tanong siguro. Hindi ko alam kung yan din yung mga tanong nyo. Pero bibigyan po natin ng kasagutan po yan mamaya. Ano po? Meron pong kwento, no? Ang akin pong pagtalakay ay patungkol lang sa mga kwento sa Bible, no? Ayoko masyadong mag-share ng word na galing sa akin kung hindi gusto kong i-share sa inyo ano yung mga nakalagay po sa Bible, no? Sa Mark chapter 6, verse 1 to 6, sabi dito, ito po yung tungkol sa unbelief, no? Na ating topic o ang ating pamagat po. Sabi dito, umalis doon si Jesus kasama ng mga alagad at pumunta sa sariling bayan. Nang sumapit ang Sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namanghang maraming tao nakikinig sa kanya. Saan niya natutunan ang lahat ng mga ito? Tanong nila. Ano ang karunungan na ito na ibinigay sa kanya? Paano niya nagawa ang mga kababalagang ito? Kasi nakita nila yung mga bagay na kamangha-mangha talaga kay Jesus, no? Verse 3, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba narito ang kanyang mga kapatid na babae? At ayaw nilang maniwala dahil sa kanya. Kaya't sinabi ni Jesus, ang propeta ay hindi mawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Ang story po dito, nandoon po sila si Jesus sa lugar po nila, ano? At gumagawa siya ng mga himala, mga kababalaghan, mga dakilang bagay. Pero dahil sabi nila, kilala namin to eh. Ito yung anak ni Maria, ano eh, karpentero, ito yung mga kapatid niya. Ibig sabihin parang binabawasan or dinidegrade yung kanyang mga ginagawa. Parang sinasabi, hindi ito totoo, no? Dito lang yan, kapitbahay lang natin yan eh, no? Parang ganun po yung sinasabi, no? Kaya sabi ni Jesus, ang propeta ay hindi nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling bayan, mga kamag-anak at mga kasambahay, sabi niya. And number 5, take note of this, sabi po sa verse 5,
hindi siya nakagawa ng kahit anong himala doon, liban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang sila'y mapagaling. Bakit, no? Nagtaka siya sa kanilang hindi pananampalataya, no? Sa English po itong sabi, and because of their unbelief, he couldn't do any miracle among them, except the place, no? Except to place his hands on a few sick people and heal them. And he was amazed of their unbelief, no? Hindi daw nakagawa si Jesus ng mga himala doon, maraming himala, dahil sa kanilang unbelief or hindi kasi sila naniniwala. At sabi dito, nagtataka nga si Jesus sa kanilang hindi pagsampalataya. Ano po? And because of their unbelief, he couldn't do any miracle among them. No? Yun pong sabi. Yun po ang nagagawa ng unbelief. No po? Sinabi, hindi daw nakapaggawa si Jesus ng maraming miracle sa lugar na yun dahil sa kanilang unbelief. No? Amen. Ayan po yung ating verse. Kaya nga sabi natin dito, without faith, it is impossible to please God, no? Napakahirap pong ma-please si Lord or malugod sa atin ng Diyos kung wala po tayong pananampalataya sa Kanya. Amen? Or meron po tayong unbelief. Tuloy po natin, ano po? Sabi sa Hebrews 11 chapter 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ano po? Hindi lang siya nalulugod, no, sa mga may pananampalataya, kung hindi nagkakaroon pa ng reward sa mga taong nagsisik, no, at sumasampalataya sa Kanya. Sabi po sa English, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen? Naniniwala po ba tayo doon, no? Alam niyo po, hindi daw po nalulugod ang Diyos sa kawalang pananampalataya, no? Without faith daw po, it is impossible. Imposible daw po na malugod ang Diyos, no, sa mga taong walang pananampalataya, ano? Ibig sabihin, pag tayo pala nagpapakita ng walang kapananampalatayanan, parang nalulungkot ang Diyos, no? Para sa atin. Nalulungkot siya para sa atin. Bakit kaya siya nalulungkot para sa atin? Mamaya sagutin din po natin yan. Tuloy po natin. Ito ulit, yung isang kwento na natalakay na natin na mga few weeks ago na diniscuss ko po, balikan ko lang po Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ng kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito, pinakausapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo, no? Naghihingalo yung anak, kaya no choice, kailangan lumapit kay Jesus eh. Maraming pong tao kasi ganun eh, yung hindi naniniwala pero pag sa oras na ng kagipitan, kailangan nilang lumapit, no? At they have no choice, no po? Kaya alam ni Jesus kung sino sila, kilala sila ni Jesus, no? Na ganun yung kanilang faith. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, totoo lang, ito po yung sabi sa kanya eh. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. No? Napakabigat po no? Parang sinasabi ni Jesus, nandito kayo kasi sa himala, no? Pero kung wala akong ipapakitang himala, hindi kayo sasampalataya. Pero ang maganda po dito, ito po yung tugon ng pinuno. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, no? Hindi niya, in-ignore niya na yung sinasabi ni Jesus. Siguro, mangiyak pa siya dyan, no? Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. No, yun yung nakita naman sa kanya ni Jesus. Sumagot si Jesus, sabi, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang alipan at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Amen. Kung makikita niyo po dito yung salita ng ating Panginoong Jesus, parang di po ba disappointed siya? Sabi niya, di ba? Sinabi ni Jesus, sabi, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, kailanman hindi kayo sasampalataya. Parang sinasabi, di ba? Hindi sasampalataya ka lang ba dahil nakakita ka ng mga himala, no? Habang wala pa bang ginagawa si Jesus, hindi pa ba kayo sasampalataya? Parang ganun po yung sinasabi niya. Ibig sabihin, si Jesus po, hindi po talaga siya napiplease or hindi siya nalulugod, no? Sa mga taong hindi po sumasampalataya. Pwede nating sabihin ngayon, sumasampalataya ko, Brother Ruben, nalulugod na sa akin si Lord niya, no? Check natin mamaya kung totoong sumasampalataya ka, no? Amen. Next po. Dali lang po, naghahang ng konti.
Bible story about unbelief. Ito po, meron po isang particular na talagang nagalit si Jesus, no, because of their unbelief, no po. Sabi po dito, Mark 9:14 to 25. Again, hindi po ako magkukuwento ng masyadong tungkol sa akin, or ang kukuwento ko lang po yung mga nakalagay sa Bible, no? Para talagang direct to the point na po tayo. Nang magbalik sila, naratnan nila ang isang mga alagad na napapaligiran ng napakaraming tao. Gayon din ang mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. No? Naratnan ni Jesus yung mga alagad niya na pinagkakaguluhan ng mga tao at parang may komosyon, no? Nang makita ni Jesus ang mga tao, nagulat sila at patakbo silang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan o bakit kayo nagkakagulo? Ano? Sabi ni Jesus. Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyong mga alagad ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y nabubuwal, bumubula ang kanyang bibig, etc., etc. Hinihiling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito napalayas, no? Kaya yung mga tao nagkakagulo, parang, wait lang, bakit ano nangyari? Hindi nyo mapagaling, sabing gano'n, no po. Sinabi ni Jesus sa kanila, ito po yung sinabi, take note of this, sabi po ni Jesus sa kanila, sa kanilang lahat, hindi lang po sa mga alagad, no? Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama nyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Napaka ano po no? Sabi niya lahing walang pananampalataya. Kasi nakikita ni Jesus na itong mga taong ito, bagamat gusto nilang gumaling, gusto nilang mapalayas yun, sabi nila lahing walang pananampalataya kasi kulang po yung kanilang faith or pananampalataya. Dalhin nyo dito ang bata, no? Sabi pong gano'n ni Jesus. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa noong bata, maliit pa siya, tugon niya. No, yun po yung sabi. Pero ito po yung nakakalungkot din na ano, check niyo po ito ha. Sabi ganun. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu, madalas siyang inihagis po siya nito sa apoy at tinatapon siya sa tubig, no? Ito yung dialogue, no? Sabi po ng tatay, subalit kung may magagawa kayo, yan po ang sabi niya kay Jesus, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Sabi niya, no, kung may magagawa ka, Jesus, no, tulungan niyo po kami, no? Ano po ang sabi ni Jesus? Ito po yung sagot ni Jesus. Kung may magagawa ako, yun po yung sagot ni Jesus, no? Parang sinasabi niya, tinatanong mo ba kung may magagawa ako, no? Ganon tayo no? Ganon tayo sa ating mga buhay. Marami tayong pinagdadaan ng problema, sakit, karamdaman, problema sa finances, problema sa pamilya. Tapos para kang nagtatanong, para mong sinasabi na, Lord, matutulungan mo ba ako? Ganon yung kalagayan ng tao natin, no? Sabing ganon ng tatay, subalit kung may magagawa kayo, sabing ganon. Kaya ang sabi ni Jesus, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, no? 'Di ba parang ano po 'yun parang napakaisang malaking insulto, no, na kung may magagawa ka Jesus, no? Kaya sabi niya kung may magagawa ako, kaya ang ginawa ni Jesus, binalik niya po, ang sabi niya, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen po ba? Alam niyo po napakagandang kapahayagan po niyan. Minsan tinatanong natin si Jesus o yung Diyos, bakit nagkakaganito ako? Bakit may sakit ako? Bakit ganito? Bakit hirap ako? Pero ang tanong, sabi ni Diyos, no? Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya, no? Amen. Alam niyo po, madalas walang kakulangan, no po, no, na dapat punan ng Diyos sa atin, no? Ang meron pong pagkukulang tayo, no? Kasi kung may pananampalataya ka, sabi ni Jesus, no, mangyayari ang lahat sa mga taong may pananampalataya o sa sino mang may pananampalataya. Kasi tinatanong niya, no? Subalit kung may magagawa po kayo, parang tayo, nagtatanong tayo, kaya-kaya ni Lord to, kaya-kaya akong tulungan ni Jesus, no? Pero ang sagot niya, simple lang yung sagot niya, no? Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen. Ano po? Agad namang sumagot ang ama ng bata. Kaya nung tinanong na siya ni Jesus, no? Tinatanong mo ba kung may magagawa ako? Ang sagot ng Jesus, mangyayari ang lahat sa taong may pananampalataya. Kaya ang sabi niya dito, umiiyak siya, sinabi niya, naniniwala po ako. Tulungan po niyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Sa English, mas maganda po yung sinabi niya, no? Immediately, the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Amen. Ano po?
Para tayong tinatanong ng ating Panginoong Hesus, no? Kasi tinatanong natin siya, Lord, ba't nagkakaganito yung buhay ko? Lord, bakit ang hirap ko? Lord, bakit hindi ko nakukuha yung mga pangarap ko? Lord, bakit may sakit ako? 'Di ba? Marami tayong tanong, no? Pero ang tanong, naniniwala ka ba na may magagawa siya sa buhay mo, no? Kaya sabi dito, the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help me overcome my unbelief. Amen. Ano mo? Alam niyo po, we have to declare our faith, no? Kailangan natin ipahayag yung pananampalataya natin, no po? Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Amen. No? Kaya lang, ang nagiging problema natin tuwing may mga karamdaman tayo, ang lagi natin sinasabi, ito na yata yung katapusan ko, pinabayaan ako ng Diyos, may sakit ako, hirap na ako. Why don't you declare your healing, no? Pwede mong sabihin, no, sa mga ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ako'y gumaling. I declare healing. Pag meron akong karamdaman, sasabihin mo, no, I declare healing. Pag may sakit yung anak mo, wag kang manlungo. Sabihin mo, in Jesus' name, I command healing. You have to declare your faith. Amen. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesus, walang hindi mangyayari sa taong may pananampalataya. Amen po ba? Di po ba? Kasi Amen. hindi na natin dapat questionin kung si Jesus ay may magagawa o wala, no? Dahil ang totoo, alam mo na ang sagot. He is all powerful, no? He is all knowing, no? Alam niya ang lahat ng bagay. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo na lang tanungin, sa totoo lang, yung pananampalataya mo. May pananampalataya ka ba, no? Kaya nga ang sabi dito ng ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan niyo po akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. No? Sabi niya, Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Amen. No po? Yun po yung sumasagka lang eh. Sa biyaya ng Diyos, sa healing ng Diyos, ang katotohanan ng sumasagka, yung ating unbelief. Nagpipray ka pero hindi ka naniniwala, no? Gusto mong mangyari ang mga bagay pero hindi ka sumasampalataya. Salungat ito, no? Sa itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Pag nag-pray ka, you have to claim it, no? Paniwalaan mo yan, no? I-declare mo yung healing. Huwag yung magtitiwala ka sa nararamdaman mo. Minsan kasi, dinadaya tayo ng nararamdaman natin, no? Sinabi ng Lord na pinagaling ka, pero may nararamdaman kang hindi okay. At ang sasabihin mo, "Oh, hindi yata effective yung prayer ko. Parang wala yata, mamamatay yata talaga ako." And then, ano mangyayari, no? Mangyayari sa iyo yung iniisip mo. Kasi yun ang iniisip mo. Amen? You have to declare your faith, no? Pag meron kang sakit, you can command healing. Ano po? Dahil gusto ng Diyos na pagalingin ka talaga, no? Hindi gusto ng Diyos na mamatay ka dyan sa karamdaman na yan dyan. Hindi gusto ng Diyos na maghirap ka. Ang gusto niya, gumaling ka. But you have to believe. Amen? You have to believe, no po? Kaya sabi dito, Lord, I believe, help me overcome my unbelief, no po? Alam niyo po, pag meron kayong unbelief, hindi po yan magandang bagay. No, magdudulot po yan talaga ng mga disaster na mga masasamang bagay sa inyong buhay. Amen. Tuloy po natin sa Amen. Mark, no? Nang makita ni Jesus na dumating ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang bumalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata hinawakan ni Jesus sa kamay, binangon at ito'y tumayo. Amen, no? And they live happily ever after. Joke lang po. Pero ibig sabihin po, 'di ba gusto natin ng mga bagay na mabubuti, why don't you believe, no? Why don't you declare your faith, no? Ayun kasi yung kulang eh. Ang sabi nga ni Jesus sa kanila, mga lahing walang pananampalataya. Why? Because nandoon sila lahat eh. They gather, they pray. 'Di ba? Nandoon yung mga alagad, they gather, they pray together with the parents, together with the people, no? Together with the teachers of law during that time, no? Pero walang nangyari. Why? Dahil hindi sila sumasampalataya, no? Kaya sabi ni Jesus sa kanila, mga lahing walang pananampalataya. Why? Because they can command healing in Jesus' name, no? Pwede nilang gawin yun. They can command the devils, no? The demons, no? To cast out the demons, no? Pero hindi nangyari because kulang yung kanilang faith. Amen? Bible story about faith naman po tayo, no? Ano po yung kaibahan nun? Kanina, ando doon nakita natin yung attitude ni Jesus sa unbelief, no? Ngayon naman makikita natin, ano po? Sabi dito sa Matthew chapter 9 verse 27,
20 to 30, pag alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayong mapapagaling ko kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." At sila nga, at nakakita nga sila. Amen. Ito po. Ay, yun po yung kaibahan, no? Yung tanong ni Jesus, napakaganda po, no? Tinawag siya ng mga bulag, no, nakita niya, no? Alam na ni Jesus, na may pananampalataya itong mga to, kasi tinatawag siya, di ba? Sabi sa kanya, "Anak ni David, no, mahabag po kayo sa amin," no? Kaya pagpasok ni Jesus, lumapit sa kanila, tinanong sila, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" No? Ang sabi nila, "Opo, Panginoon." Hindi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya." Amen. Amen. May sakit ka ba ngayon? 'Di ba? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Wala ka bang gustong mangyari, ano? Alam niyo, hindi questionable kung kaya kang tulungan ni Jesus, no? Ang katotohanan, you have to declare your faith. At ang sagot ng ating Panginoong Jesus diyan, mangyayari ang ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Amen po ba? Naano niyo po 'yun, no? Yung kakulangan po, wala sa Diyos, no? Wala sa ating Panginoong Jesus, no? Ang kadalasang pagkukulang nasa atin po, no? May mga bagay kang hinihiling, may mga bagay kang gustong mangyari, ba't ang tanong, no? Naniniwala ka ba? Kagaya ng tanong ni Jesus sa kanila, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Amen. No? Hindi na questionable yun eh. Gusto kang pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, naniniwala ka ba sa kaya niyang gawin sa'yo? Depende kasi yan sa mangyayari sa'yo. Pag meron kang karamdaman, dalawa lang ang pagpipilian mo. Pag nag-pray ka, no? Pwede kang hindi maniwala or pwede kang maniwala. Ano yung pipiliin mo dun sa dalawa? Madalas sinasabi natin, may faith tayo, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Pero bakit pag nag-pray ka, lungkot na lungkot ka pa rin? After mo mag-pray, bakit lulugo-lugo ka pa rin? After mo mag-pray, bakit parang malungkot ka? Parang walang nangyari, no? Why? Because hindi ka naniniwalang pagagalingin ka. Kaya pag nag-pray ka, you have to claim it, no? You have to do it, no? You have to act on it, no? Kailangan mong ipakita, no? Tanggapin mo, no? Madaling sabihin naniniwala ka, pero ang tanong, ipapamuhay mo ba? Pag may sakit ba at pinag-pray mo yung sarili mo, nagiging masigla ka ba? No? Madalas hindi ka nagiging gano'n kasi nagpapadala ka sa nararamdaman mo. Mas naniniwala ka sa ibinubulong ng karamdaman sa'yo kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Sabing gano'n, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya at nakakita nga sila. No? And they live happily ever after. Amen. Ito po, no? Ito naman, tuloy natin no, yung sa binuhay ni Jesus si Lazaro, no? Sabi sa John chapter 11 verse 5 to 6, mahal ni Jesus ang magkapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayun pa man, nagpalipas siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Amen, no? Alam niyo po, may sakit si Lazaro. Kaibigan ni Jesus yung 3 magkakapatid at mahal sila ni Jesus, no? Pero nung sinabihan siya na may sakit si Lazaro, hindi pa po siya pumunta. Nagpalipas pa po siya doon ng 2 araw, no? Eh malayo pa yung lugar, no? Fast forward po tayo, nangyari po, namatay po si Lazaro. Amen? Nung nandoon na, no, sabi dito, nandoon na sa harapan ng libingan ni Lazaro, muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Eto na, no? Pumapasok lagi sa atin yung ganito, no? Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay." Parang sinasabi niya, wala nang pag-asa. Panginoon, wala na po, patay na po siya eh. Bakit niyo pa ipapaalis yung bato, no? Minsan ganyan po tayo eh. Parang kiniklaim na natin no, na yung mga bagay sa buhay natin, sinasabi natin walang pag-asa, wala na akong pag-asa. Hindi na magbabago yung kalagayan ko. Malala na yung sakit ko, mamamatay na ako. Kumbaga, tapos na, no? Parang yun yung kiniklaim natin, no? Yun po yung sabi ni Martha. Bagamat sila ay kaibigan ni Jesus, kilala nila
ang ating Panginoong Jesus. Pero ito po, ang magandang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sa verse 40, sinabi ng Panginoong Jesus po dito, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Na po. Nagtatanong ka minsan, bakit walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Or bakit hindi magumaling yung sakit ko? Or bakit parang puro negative na bagay yung nangyayari sa buhay ko? Or bakit parang hanggang ngayon mahirap pa rin ako? O bakit parang hindi nangyayari yung mga pangarap ko sa buhay? No? Ang sabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen, no? Gusto mo makita yung kapangyarihan ng Diyos? Gusto mo makita yung mga dakilang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo? Sumampalataya ka. Maniwala ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mundong to, no? Kasi ayun yung kontra no, sa pananampalataya. Maraming bagay ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo na hindi mo nakakamtan dahil hindi mo pinasampalatayanan yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, no? Kaya ang sabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Gusto mo may gawin na greater things ang Diyos sa buhay mo, pero hindi ka nananampalataya. Marami kang pangarap sa buhay, pero hindi mo pinananampalatayanan. Para saan yung mga pangarap mo kung hindi mo naman pala pinananampalatayanan? Sasabihin ng iba, matanda na po ako, Brother Ruben, wala na po akong pag-asa. Yan ang mangyayari sa iyo kasi yan yung gusto mo. No? Alam niyo po, walang limitasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Matanda, bata, single, no, may asawa, wala pong limitasyon. May ngipin o wala pong limitasyon, no? Kung gusto mo makita ang greater things na gagawin ng Diyos sa buhay mo, sumampalataya ka. Kaya lang ang dami mong hinihiling sa Diyos pero hindi ka naman naniniwala. Hindi ka naniniwala na kaya kang iahon ng Diyos sa kahirapan. Hindi ka naniniwala na kaya kang pagalingin ng Diyos, no? Hindi ka naniniwala na maraming plano pa ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka naniniwala na marami pang gagawin ng Diyos sa buhay mo kahit may edad ka na. Naniniwala ka ba? Dahil sabi ni Jesus, no? Kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo makita yung mga bagay, mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo? Sumampalataya ka. Paniwalaan mo yung mga panaginip mo. Paniwalaan mo yung mga pangarap mo. Why? Nilagay ng Diyos yan sa puso mo. Hindi yan basta-basta. Yung mga dreams na gusto mo, yung mga bagay na gusto mo mangyari, alam mo, hindi ko sayang dumarating sa'yo. Inilagay ng Diyos sa puso mo yung mga bagay na yan. Lalo na kung lagi ka nagpe-pray, ang kailangan mo na lang gawin, panampalatayanan mo. Hindi sa pagyayabang or hindi ko sasabihin ito para po magyabang. Lagi kong ang sinasabi sa mga testimonies namin, wala pa, napupuna naming mag-asawa na wala pa kaming prayer na hindi dininig ng Diyos. Ang tanong, may malakas ba sa Diyos? May favoritism ba sa Diyos? Wala pong favoritism ang Diyos. Ang sinasabi niya lang, mangyayari sa iyo, yung pinaniniwalaan mo. Pwede tayong mag-pray ng kahit ano sa Lord. No? Pero ang tanong, paniniwalaan mo ba yung pinagpe-pray mo? Kasi ganun yan eh. Pray ka ng pray, kung hindi mo naman paniniwalaan, huwag ka na lang po mag-pray. Kasi nagkakasala ka lang. Kasi nagkakaroon ka ng unbelief. Amen? Walang paborito ang Diyos, no? Nalulugod lang siya sa mga taong napakabilib sa Kanya. Nalulugod lang siya sa mga anak niya na labis-labis yung pagtitiwala sa Kanya. Amen? At kaya niyang ibigay, no? Kung ano yung pinaniniwalaan mo, no? Sabi ng ating Panginoong Hesus, mangyayari sa inyo yung pananampalataya ninyo, no? Gusto mong magkaroon ng mga greater things sa buhay mo? Speaking of greater things, no po, alam mo ba na kayang gumawa ng Diyos ng milagro sa buhay mo? Hindi lang mga bagay na dakila, kung hindi mga kababalaghan, no? Meron na bang tao na nakalakad sa tubig? Meron na po ba? Meron na po ba? Meron na po. Kilala niyo po ba yung taong nakalakad sa tubig? Panoorin po natin itong video na to. Ito po yung si Peter, no po? It's a ghost! No, Thomas! It's Jesus! He is the Messiah.
You need to be strong. Yun po yung nangyari, no? Alam niyo po ba na si Peter ay nakalakad sa ibabaw ng tubig? No? Amen po ba? Alam niyo po, walang tao pa na nakagawa ng gano'n, ano? Pero dahil naniwala siya at the beginning, no? Nakagawa ang Diyos ng bagay na imposible sa buhay ni Peter. Ano po? Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakagawa siya ng dakilang bagay, no? Na imposible sanang mangyari pero nagawa po ni Peter dahil naniwala siya nang sinabi sa kanya ni Jesus na come. Di po ba? Tara, lumakad ka sa ibabaw ng tubig. No po. Alam niyo po, pag sinabi sa inyo ng ating Panginoong Hesus, huwag ka lang magduda. Pag sinabi sa iyo ng ating Panginoong Hesus na gagaling ka, gagaling ka. Pag sinabi sa iyo ng ating Panginoong Hesus na pagtatagumpayin ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Wala na pong question dyan. Ang question na lang po dyan, kagaya ng nangyari kay Peter, yung pananampalataya mo. Sabi niya, no, you of little faith, why did you doubt, no? Bakit ka nagduda? Alam mo, maraming gagawin ng Diyos na mabuting bagay sa buhay mo. Pagagalingin ka ng Diyos, palalakasin ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, ang kailangan mo lang ihanda yung pananampalataya mo sa Kanya. Sabi niya, no, napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Amen. Amen po ba? Alam niyo po, ganun yung nagagawa ng unbelief. Minsan hindi natin iniisip na tayo mismo, kahit Christian na tayo, matagal na tayong disciple ni Jesus, matagal na tayong follower ni Jesus, pero maraming bagay sa buhay natin hindi natin pinaniniwalaan. Pinagdududahan natin, no? At sinasabi sa iyo ng Diyos, no, bakit ka nagdududa, no? Kaya kong gawin sa buhay mo. Amen? Lalo na kung ito ay para sa glory ng Lord o sa ikalulugod ng Lord. Pag pinagaling ka ba, malulugod ba ang Lord? Oo, malulugod ng Lord. Gusto ba ng Lord na gumaling ka? Oo, gusto ng Lord na gumaling ka. Gusto ba ng Lord na magtagumpay ka sa buhay mo? Oo, gusto ng Lord na magtagumpay ka sa buhay mo. Makakapagbigay yan ng glory sa buhay niya. 'Di ba? Sa kanya. Wag mong pagdudahan yung mga mabubuting bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, marami ka sanang mararating na mabubuting mga bagay lalo na kung maniniwala ka. Marami pang gagawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo basta maniwala ka lang. Maniwala ka, no? Dahil walang duda ang salita ng Diyos, no? Ang gigiging problema na lang tayo talaga. Amen? Balik po tayo dun sa mga katanungan. Kaya ba akong pagalingin ni Jesus? Yan, tanong natin kanina, no? May magagawa ba talaga si Jesus sa kalagayan ko? Yung mga tanong natin, mga tanong ng mga tao. Ano man yung kalagayan mo ngayon, baka nagtatanong ka, may magagawa ba si Jesus sa kalagayan ko? Kaya ba akong tulungan ni Jesus sa kahirapan ko? Kaya niya bang ayusin yung pamilya ko? 'Di ba? Kaya niya bang gawing mas magaan sana yung buhay namin? At kaya bang gumawa ni Jesus ng mga dakilang bagay sa buhay ko? O baka ikaw nililimitahan mo na yung sarili mo. Ay, nandito na ako, okay na lang ako dito. Sapat na itong naabot ko. Pero alam mo ba na marami pang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo? Mga dakilang bagay na hindi mo ini-expect na mangyayari, pero kaya niyang gawin sa buhay mo. No? Ganun lang. Depende po ang pagtahak mo sa buhay mo, ang mga tagumpay mo sa buhay mo, ng pamilya mo, depende yan sa paniniwalaan nyo na gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Ano man ang kalagayan mo ngayon, may sakit ka man, lugmok ka man, tinaningan ka man ng doktor, kahit nga ang patay, nabubuhay ni Jesus eh. Sabi niya nga, di ba kay Martha, di ba sinabi ko sa iyo, basta manampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Gusto mo makita kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Maniwala ka lang. No? Tumampalataya ka, makikita mo yung mga greater things na gagawin niya sa buhay mo. Remember, know what Jesus said. Sabi po, balikan lang po natin yung mga verse bilang pagtatapos po natin. Sa Mark chapter 9 verse 23, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Amen po ba? Sa Mark 11:24, sabi po dito, ano man ang hingin nyo sa panalangin, paniwalaan yung natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. Ano ba yung hinihiling mo sa panalangin ngayon? Paniwalaan mo na natanggap mo na at matatanggap mo yun. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Amen. Number 3. John 11:40, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Hindi pa tapos yung Lord sa buhay mo. Marami pa siyang gagawin sa buhay mo. Mga dakilang mga bagay. Maraming mga tagumpay. Maraming mga kagalakan. No?
maraming satisfaction na mangyayari sa buhay mo. Pero sumampalataya ka dahil hindi kayang gawin ng ating Panginoong Hesus yan sa mga puso o sa mga tao na walang pananampalataya. Amen? Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. No, yung Jesus na nagpagaling noon, yung Jesus na gumagawa ng milagro noon, ay siya pa rin Jesus, no, na gumagawa ng mga bagay. Hindi po siya nagbabago, no? At siya ay napakamakapangyarihan. Siya ay nananatili sa trono. Pero ang question na lamang kung meron po tayong unbelief. Amen po ba? Iwasan po natin yung kawalan ng pananampalataya. Minsan kahit Christian na tayo, kahit nagpe-pray tayo, no, hindi natin napupunan, nagkakaroon tayo ng unbelief. No, you have to declare your faith. You have to believe the word of the Lord, no? You have to receive, no, the promises of the Lord. Kailangan mo 'yan, no? Anak ka ng Diyos, para sa iyo 'yan. Kasama ka sa tagapagmana ng mga salita ng Diyos, but you have to believe. Amen. Ang tanong natin ngayon, naniniwala ka ba na kaya kang tulungan ni Jesus? Ngayon, Yes. naniniwala ka ba? Ano man yung kalagayan mo ngayon, hindi ko alam. Amen. Kung naniniwala ka ba Amen. na kaya kang tulungan ng ating Panginoong Jesus? Depende sa sagot mo yung mangyayari sa buhay mo. Baka meron pong dagdag si Pastora Norma before we close in prayer. Pastora Norma. Amen. Sino pong napagpala sa ibinahagi po ni Brother Ruben? Ako po, personal po, napagpala, no? Tunay nga pong, the Word of God is alive, buhay po ito. Kahit ipinangaral na 1000 taon na yan, hanggang ngayon, nung bata kami, kayo ngayon, hanggang habang narinig po natin ang salita ng Diyos, lagi po itong nangungusap sa atin. Bakit? Nais po ng Diyos na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kung sa mga nakalipas na panahon, it was impossible to believe Him, pinaririnig po sa atin ngayon ng Panginoon ng Kanyang salita upang muli bigyan po tayo ng pagkakataon at tanungin tayo, naniniwala ka ba? At nawa po ang sagot ng bawat isa sa atin ay, Opo, Panginoon, naniniwala po ako. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Brother Ruben. Brother Thank you, Ruben, Lord. pwede po akong sumingit